Balita ngayon sa sports, Serbian player kinakailangan maoperahan matapos masiko habang naglalaro ng basketball sa FIBA World Cup. Ano nga ba nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Nitong mga nakaraang araw, nasa frontline ng mga balita ang pangyayari sa FIBA World Cup nang hindi sinasadyang masiko si Borisa Simanic ng Serbia habang sila ay naglalaro kontra sa South Sudan. Kinakailangan pa nga raw tanggalin ang kanyang isang kidney. Hindi naman daw sinasadya ng South Sudan player ang nangyari. So nangyari dito yung tinatawag natin na blunt trauma. Mayroon kasing ilang klase ng trauma pero for this episode, discuss lang natin yung common, yung penetrating at yung blunt trauma. Kapag sinabi nating penetrating trauma, nangyayari dyan isang bagay maaaring bumutas sa balat ng tao at pumasok sa loob ng katawan. Ang nangyayari dyan, kunyari, saksak ng kutsilyo, penetrating trauma yan. Yung blunt trauma naman nangyayari kapag ang isang bagay ay tumama sa katawan ng tao pero walang break sa skin. Halimbawa, baseball bat tapos inihampas sa likod. Yan, blunt trauma yan. Ganyan din yung kaso sa nangyari dito kung saan natamaan ng upper extremity ng isang kalaro yung tagiliran ng Serbian player. Balikan lamang po natin ng konti para sa mga bago sa page natin. Yung kidneys kasi natin, nagtatrabaho yan 24/7 para linisin yung dugo natin. Nasa bandang gitna yan sa likod sa ibabang bahagi ng ribs. So ang function ng kidney natin, fluid balance, pagbabalanse ng electrolytes, regulation ng blood pressure, pati ng red blood cells. Kapag nadadamage po yung kidney, pwedeng hindi mag-function ng tama. Siyempre, damage na nga eh. Pero hindi naman lahat ng susuntok sa bandang bato problema na agad. Yung iba nga lang, kapag malala, yan, kinakailangan ng immediate treatment. Kapag ganyan na yung kaso na natamaan yung area ng bato, pwedeng makaranas siyempre ng pananakit ng area na tinamaan at pwede rin na umihi ng dugo yung pasyente. Kung stable naman po yung pasyente at makitang wala namang problema yung kidneys, supportive management lamang tayo. Pero kung mayroong patuloy na bleeding at makikitang hindi maganda ang tayo ng kidneys, kinakailangan niyang maoperahan at i-attempt na ayusin yung problema hanggang sa mapipreserve natin yung function ng batong tinamaan. Pero minsan, tulad sa pagkakataong ito, sobrang nasisira yung bato to the point na kinakailangan tanggalin. Dok, pwede bang mabuhay ang isang tao na isa lamang yung bato niya? Ang sagot dyan, oo, pwede namang mabuhay ang isang tao na natanggal yung isang bato niya. Efficiente naman po magtrabaho ang iisang bato lamang. Yun nga lang, kinakailangan mag-ingat ng pasyente sa kanyang mga kinakain, iniinom, activities to keep that remaining kidney healthy para hindi rin magkaroon ng problema in the long run. Pagkatapos din ng treatment, babantayan ang pasyente for bleeding episodes or rebleeding episodes, pati kung magkakaroon ng nana or abscess sa area ng kidneys. Kapag ganyan, kinakailangan i-drain yung infection at bigyan ng kaukulang mga gamot. Isa pa, since ang kidneys ang nagme-maintain at nagre-regulate ng blood pressure, maaaring maging prone ang pasyente sa pagkakaroon ng hypertension or high blood pressure. Kaya kung kinakailangan, baka mag-maintain siya ng anti-hypertensive meds. At ayun, sana ay makarecover ang Serbian player na si Borisa Simanic. Wala namang may gustong mangyari ito. At para sa atin, ingat-ingat din po tuwing maglalaro o kung ano mga activities. At sana ay hindi rin kayo magkaroon ng kaparehong karanasan dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest mo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you at next episode. Ingat!